So magandang araw sa inyo mga TH. Welcome back to my channel. So for today's video ay actual na remapping, pero ito yung pinaka basic na remapping na yung ipapakita ko sa inyo ngayon, ha. Okay. So ngayon mga TH, yan yung compass at saka Japanese wand. So ito yung pinakasimpleng setup lang. Okay, pinaka basic na remapping yung pinapakita ko. Yung bato na yan siya. So hindi yan magalaw yan, and then may mga butas siya. So yan, may double hole siya. So gawa talaga yan ng tao, hindi yan gawa ng nature. Yan siya. So nasa 3 inches yung butas niya. Yan, 3. So and then mayroon siyang letter C with hole. May hole pa yan sa ilalim. Yan siya, letter C yan na may hole, hindi yan na rock and close. Yan siya. Tapos sa ilalim mayroon pa rin, may hole siya na kasi yung tatlong daliri. Ibig sabihin gold deposit. Yan, dami niyang butas. And then yan ay nakapix, hindi yan magalaw or hindi ma-move. So ngayon, so diretso na tayo sa remapping. So ito 3 inches yan, 3, sarado 3 talaga yan. So kukuha tayo dyan ng 6 feet. And then yung letter C with hole, yan letter C na may hole, directional yan, hindi yan directional yan in front, kasi dito siya nakatingin, or dyan yung harapan niya, dito yung harapan. Yan, dyan sa bato na yan, kuha tayo dyan ng 6 feet, dito siya tatama. Okay, and then sa nilagyan ng kumpas, yan ay wood element. So sinira lang nila dati. Yan, wood element yan. Yan, yung bato yan dyan, yan dati. So may tabas yan. So pero sinira nila. And then yung compass orientation niya, naka 135 degrees. So and then bagasimo 315. So coordinate marker niya ito. So meron pa rin siyang slash. Yan, slash yan. And then wall type. So dyan pa rin siya tatama sa rig side, sa maistaka natin. Yan na yung item. Then sa north side naman, yan, sa 45 degrees dyan, mayroon siyang passageway or daanan. Yung bato na man-made na talagang naka-slice. Yan, din may hole siya kasi yung tatlong daliri. Yan yung hole niya kasi dyan tatama yan sa staka. Din pointer, mayroon din pointer. Yan siya, pointer. Yan. So foot marker or paa ng bata, mayroon din. Yan yung paa ng bata na nagdiretso doon. So ibig sabihin akyat ka pa dito, hindi dito sa front niya, yan sa kabila, kasi mayroon siyang passageway, may hole siya. Yan passage yan, and yan passage din yan, papunta dyan sa target. Yan dito sa dito naman mayroon ding passageway, maliit na bato pero hindi yan mamove, tama pa rin dyan sa staka. Dito naman may bato din dyan, dalawang bato, passageway pa rin, para din siyang pagong. Yan,
Yan yung katawan niya or turtle back, hanggang yung ulo putol. Diyan pa rin siya tatama. So, passageway, meron din yung dito yung passageway din yan, daanan pupunta dito. Yan, passage din yan pupunta dito. So dito sila mag-intersect. Yan siya. Yan. Isang passageway, dalawa, pangatlo, pang-apat, 5, 6. So dyan sa lahat mag-intersect sa gitna. Pinaka basic lang ito na remapping. So tingnan natin ulit yung marker. Letter C. Ayan, letter C yan, perfect yan, na may hole dito sa ilalim. Tapos yan, meron pa rin double hole, directional. Yan siya, directional yan. Tapos yan, perfect pa rin, double hole. Yan siya. Yan na yung stock, spot. Yan na yung hukayin. Sukatin natin yung dimension ng item. So 2 feet yung sa niya dito sa gilid, 16 inches. Yan siya. Yung tapos gamitan natin ng Japanese wand. Yan siya. Din kailangan pa rin, kung mayroon kayong Japanese wand, kailangan pa rin ninyo i-master yung detection ng gold, kasi iba-iba ng detection. Pag kabisado ninyo na, so mas okay. Right. Hindi kailangan remapping lang muna. Try natin dito sa gilid. Yan sa punta. Kasi kailangan talaga na remapping muna, kasi may gold yan sa ilalim ng lupa, or natural gold. So kaya may detect pa rin ito. Sa gilid naman sa niya, kanto. Yan, ikot siya. Gitna. So pag matagalan, so lumakas yung ikot niya. Horizontal. Sa gilid. So hindi, kung gusto niyo mag-purchase nito, Japanese wand, kung wala pa kayong gadget na ganito, pwede niyo akong i-message or i-PM doon sa Facebook page. Yan lang muna mga ka-TH. And then patuloy lang tayo sa exploration. Bansay.